po natin si Lord na malakas. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Pakibate ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, good morning. Yung mga nasa likod, baka po pwede po kayong makalapit po rito. Ma-occupy po itong mga vacant seats po dito. No? Ushers, paki-assist na lang po sila. Sobrang ano pa po dito. No? Marami pa pong upuan. Sige lang, sige lang. Alright. Praise the Lord. Now, kamustahin mo muna yung katabi mo, sabi mo sa kanya, bakit ang lungkot mo ngayon? Mukha bang masaya? Mukha bang may dinadala? Mukha bang may pinagdadaanan? Tingnan mo siya, tingnan mo, mukha bang may pinagdadaanan yan? Mukha bang gusto ng bumigay? No? Konting-konti na lang. Amen. Alam niyo po, ang mensahe po natin ngayong umaga ay para po sa mga tao na nakakaramdam na ng pagkapagod at gusto nang sumuko. No? Gusto nang bumigay, gusto nang umayaw, gusto nang huminto, gusto nang tumalikod. No? Itong mensahe pong ito, kapatid, ay ibigay sa akin ng Lord 2 days ago. Kasi yung una kong topic sana ay How God Changes Us. Pinasa ko na nga po ito sa worship team, kaya yung topic, yung kaninang ano ay pang transformation, di ba? 2 days ago, kinausap ako ni Lord para magbigay mensahe, kalakasan sa bawat isa sa atin na nakakaranas ng pagkapagod at tila baga nararamdaman mo na gusto mo nang sumuko at umayaw. Amen? So our topic for today is entitled, Don't Quit. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't quit. Don't quit. No? Tingnan mo uli yung katabi mo, gusto na bang sumuko? Okay, na para bang gusto nang itapon yung towel. Okay, gusto nang itapon yung towel because of disappointments, because of setbacks, because of unfair situations that comes against you, na talagang niyayanig ka, na gusto mo talagang sabihin na ayoko na, tama na. I don't deserve this. I cannot take it anymore. Suko na ako. Wala na. Ayaw ko na. Sino po din sa inyo na yun na yung sigaw ng puso mo? No? Ayoko na. Maging sa relasyon, sa pamilya, suko na ako, ayoko na. Sa asawa, ayoko na. I don't deserve this. I cannot take it anymore. Hindi ko na kaya to. Sukan-sukan na ako. Hindi ko na matagalan. Hindi na, hindi na. Tama na, tama na. Enough is enough. May ganun ba tayo? Yung bang parang sinukuan mo na yung relasyon mo, yung pamilya mo, no? Sinukuan mo na yung pangarap mo. Ginawa ko naman ng lahat. No? You thought one day, no? You could and you would. Ibig sabihin, kala mo, magagawa mo. Akala mo, makakaya mo. Pero pag tinignan mo, parang ang layo pa rin. Walang nangyayari. Sinubukan ko lahat. Binigay ko na ang lahat. Pero parang wala naman. Walang pagbabago. Walang pag-abante. Walang progreso. Nagsipag naman ako pero parang wala ang lahat. Di ba? Maging sa ministry, parang gusto mo nang sabihin na enough is enough. Ayoko na, tama na. Nagko-cross finger ka na sana. No, may mapalit, sana mapansin nila ako, kaya sana may pumalit na sa akin para matapos na tong kalbaryo ko. Ayoko na eh, pagod na ako. Hindi ko na kayang maglingkod. Yan ba yung naman na yung puso natin ngayon? No, yan na ba yung nagiging kondisyon ng ating puso? Nanalangin ka, hindi binigay ng Lord yung kasagutan, tama na, ayoko na. Bakit? Wala naman nangyayari. Wala yan. Ayoko na. No?
Sa kabila ng sinubukan mo na ang lahat, binigay mo na ang lahat, pero wala kang nakitang magandang resulta. That's why you give up. You want to quit. Tama ba? And why people give up? Why people give up? Bakit nga ba nag-give up ang tao? Because they want to avoid what? Difficult situation. Yun naman talaga eh. Kung bakit tayo nag-give up, kasi ayaw natin na maghirap, magdusa tayo sa sitwasyon. Amin po ba doon? Hindi natin kayang matagalan. No? Hindi natin kayang bitin yung ganong kahirap, yung ganong parusa. That's why we give up. To avoid difficult situation sa buhay natin. And why people give up? Ito yung lagi nilang sinasabi. Because after all, lahat, ginawa ko, pero useless. Yung word na useless eh. Wala, kinausap ko na yan, wala talaga. Wala, ilang beses ko na sinabihan yan, wala talaga. Bakit di mo kausapin magulang? Wala talaga. Kahit sa usapin mo yan, wala talaga. Useless lang. Eh bakit di kayo mag-usap, mag-asa? Wala, useless lang. Bakit di mo kausapin yung anak? Wala, useless lang. Walang pupuntahan yung pag-uusapan namin. Kaya I give up. Come on, nakaka-relate po ba tayo? No? Yung parang wala naman din mangyayari. Pero sa umagang ito, kapatid, the Lord is telling you today, don't quit. Don't give up. God wants you to win. Amen? Amen. Andiyan ba tayo? No? Bakit napaka-crucial na hindi po tayo dapat sumuko sa buhay? Sapagkat may kasabihan niya na winners never quit. And quitters never win. No? Ang totoong champion, no? Ang totoong panalo hindi yan umaayaw. No? At yung mga talo, yung mga quitters naman, hindi yan nagwawagi. Hindi yan nagtatagumpay. Kilala niyo po ba si Henry Ford? Ha? May nakakilala po ba kay Henry Ford? Alam niyo po ba istorya po niya? Nakikita niyo po mga sakyan na Ford? Siya po ang umimbento po nun. Siya po ang may pinakaano po nun. No? Yes. Pero alam niyo po ba si Henry Ford? Pag tinignan niyo po yung kanyang istorya, nakalagay doon, he went bankrupt 5 times before he became successful. 5 beses daw siyang na-bankrupt bago siya nagtagumpay. Yung ma-bankrupt nga lang ng 1 beses, nakakatroma na eh. Yung ma-bankrupt ka ng 2 beses, baka di mo na kayanin. Si Henry Ford, sa kabila ng mga bankruptcy na na-experience niya, hindi yung naging hadlang para umayaw siya, para isuko niya yung pangarap niya. Nilaban niya, kahit naka-5 bankrupt na siya, go pa rin siya ng go. Laban pa rin siya ng laban. Hanggang sa nangyari nga po, he became successful. Naging matagumpay siya, no, doon sa brand ng Ford. Kapatid, hindi ka natalo nung ikaw ay nabigo. Natalo ka lang nung ikaw ay umayaw. Kasi lahat naman tayo nabibigo sa buhay. Amen po ba doon? Pero hindi ibig sabing nabigo ka, ay natalo ka. Ang tao, natatalo lang kapag umayaw na. Kapag sinuko mo na ang lahat. Kapag tinalikuran mo na ang lahat. Diyan na tayo nagiging loser. At ayaw natin ma-identify tayo na bilang loser. Sino dito gusto mong masabi sa'yo na loser ka? Wala. Lahat tayo gusto natin po magtagumpay sa buhay. Amen po ba doon? At para magtagumpay sa buhay, kapatid, isa lang ang nais sabihin sa inyo ng Panginoon. Don't quit. Don't quit. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, don't quit. No? Don't quit. Lakasan mo, don't quit. Tapikin mo yung paligid niya, sabihin mo sa kanya, don't quit. Now, how do we solve the problem of quitting? Kasi marami mga tao ngayon nagkukwit. Nagkukwit sa kanilang pangarap, nagkukwit sa kanilang trabaho, nagkukwit sa kanilang relasyon,
Nagko-quit sa maraming bagay. Nagko-quit at, nagko-commit pati suicide. Sa Amerika po ngayon, pag tinignan niyo po, pangalawa na po ang suicide sa pinakamataas na rate na kamatayan ng tao. Hindi sakit ha, suicide, pangalawa. Bakit? Sumusuko na yung mga tao ngayon. Yes, hindi nila kinakaya na bitbitin pa yung mga mabibigat na pinagdadaanan po nila. Are you with me? So, paano natin masosolve to? How do we solve the problem of quitting? Para maiwasan po natin. Sa tingin niyo, ano sagot po rito? The answer is what? Endurance. Endurance. You have to endure. Yung endurance po, kapatid, sa Greek, ang ibig sabihin ay hupomeno. Hupomeno. It is a combination of two words. First is hupo means under. And meno means to remain. Okay? To remain. Pag sinabing endurance, no, hupomeno, it means to remain calm, to remain strong, to remain confident, to remain in your duty regardless of what happens. Come on, nandiyan po tayo. Yung manatili ka, pag sinabi raw endurance, ang ibig daw sabihin nito, don't leave your post. Ibig sabihin yung tindig mo. Huwag mong aalisin, huwag kang aalis dyan. Ano man mangyari, nandiyan ka. Come on, nandiyan po tayo. Di ba po, sino po dito nakapunta na ng Luneta? O, doon po sa ano po ni Jose Rizal. Nakakita niyo ba yung dalawang gwardiya po doon? Kahit umulan at umaraw, nandun po yon. Hindi nila iniiwan yung post po nila. Nag-endure po. Yung po yung picture ng endurance. To remain under. Amen. No, regardless, despite of, nananatili ka. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Endurance is the ability to withstand hardship or adversity. Ito po yung abilidad mo, kapatid, na tumayo, na manatili sa kabila ng mga may mabibigat na pinagdadaanan. Merong mabigat na pagsubok. Sa panahon na sinusubok ka, huwag kang aayaw, huwag kang bibigay. The ability or strength to continue or last. Ito rin yung kakayanan mo na kahit may pinagdadaanan ka, nagtutuloy ka pa rin. Amen. Andiyan ba tayo? Na kahit may mga problema, kapatid, ikaw yung Kristiyano na hindi lang mahusay magsimula, kundi ikaw rin yung Kristiyano na mahusay din tumapos. Hindi ikaw yung Kristiyano ngayon, now you see me and now you don't. Hindi ikaw yon. Ikaw yung Kristiyano, anumang season ng buhay, ay nagagawa mong manatili, mag-endure. Magpatuloy. Amen. Hanggang matapos mo, kapatid, yung pinagagawa sa inang Panginoon. Are you with me? So the ability or strength to continue or last, especially despite adverse conditions. Yung po, madali kasing magpatuloy sa panahon ng kasaganahan. Wala naman po yan Lausing-lausi po sa atin yan. Sisiw yan, kumbaga. Hindi mo kailangan ng endurance dyan. Tama? Yung endurance, kapatid, ito yung nagtutuloy ka despite of. Nagtutuloy ka sa kabila na walang-wala ka financially. Nagtutuloy ka, nag-worship ka pa rin sa kabila na maproblemado ka na sa pamilya. Nagtutuloy ka kahit natanggal ka sa trabaho, dumadalo ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Nagtutuloy ka pa rin, kapatid, manampalataya at magtiwala sa kabila na yung mga panalangin mo hindi sinasagot ng Panginoon. Yun yung endurance. Are you with me? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang nag-e-endure? Amen? Now, sabi po ni Oswald Chamber, biblical endurance
Ito, mas lalo ako na-enlighten dito sa explanation niya. Biblical endurance is more than just passivity. It is endurance combined with assurance and certainty that what we are looking for is going to happen. Ang ganda ng explanation niya. No? Sabi niya, biblical endurance is more than just passivity. No? Pag sinabi passivity, hindi ito yung pagiging martir. Hindi po ito yon. Yung magpapaapi ka na lang, tatanggapin mo na lang lahat. Sige na nga, kahit ano gawin nyo sa akin, okay lang, sige na. Bahala na kayo. Hindi ganun yung endurance. It is more than that. Hindi lang ito patungkol sa pagtitiis. Wala talaga ang magaganyan talaga yung nanay ko, ganyan talaga asawa ko. Sige na, hayaan mo na. Yung pagpapakamartir, hindi po ganyan yung endurance. It is more than that. Not just passivity. No, hindi ito yung, sige na, gawin mo na ang lahat. Lahat ng gusto nyo. Bahala na kayo. Adyo ba tayo? No? Yung tiniis mo ang lahat. Kapatid, hindi ka lang ito basta yung parang pagiging martir. Kung hindi ito yung handa kang magtiis para sa kaluwalhatian ng Diyos. Handa kang tumayo, no? Manatili sa kabila ng lahat dahil alam mo, dun sa ginagawa mo, maluluwalhati mo ang Diyos. Are we getting this? Amen? And God is telling you right now, don't quit. Huwag mong isuko yung pangarap na ilalagay sa iyo ng Diyos. Huwag mong isuko yung paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag mong isuko, kapatid, yung pamilya mo na ipanalangin sa Panginoon. Huwag mong isusuko yan. Because God is able. God is almighty. God is with you. And God is for you. Amen po ba doon? Amen. So don't quit. I don't know, kapatid, kung anong area ng buhay mo, sinasabihan ka ng Panginoon sa mga oras na to na huwag kang susuko. Sa tingin mo, anong area kaya ng buhay mo? No? Sa prayer life mo ba, sinasabihan ka ng Panginoon na, huwag mo isuko. Patuloy mo pa rin ipanalangin yung mga mahal mo sa buhay. Huwag mo sukuan yan. Why? Because many of us, maybe, sumuko na. Nag-give up na. Hindi mo na inilalapit sa Diyos ang pamilya mo, magulang mo, asawa mo, mga anak mo, sinuko mo na. Posible ba sa umagang ito, sinasabihan ka ng Panginoon, don't quit sa ministry? Huwag mo isuko, kapatid. Huwag mo isuko ang paglilingkod mo sa Panginoon. Tapusin mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Regardless, despite of, manatili ka dyan. Manatili ka dyan. Hindi ka naglilingkod sa tao, naglilingkod ka sa Diyos. At kapag alam mo, naglilingkod ka sa Diyos, alam na alam naman natin, lahat ng pagod natin para sa Kanya hindi nasasayang. Hindi tayo naglilingkod para magpa-impress. Hindi tayo naglilingkod para makakuha ng thank you or affirmation sa tao. Naglilingkod tayo sa Panginoon sapagkat alam natin ang ginagawa natin sa Kanya ay hindi nasasayang. Amen po ba doon? Saan kayang area ng buhay mo sinasabihan ka ng Panginoon, don't quit. Don't quit loving. Huwag kang humintong magmahal. Alam niyo po ngayon, maraming relasyon ngayon, karamihan sa mag-asawa, hindi na nag-uusap sa bahay. Pamilya, hindi na nag-uusap. Magkakapatid, hindi na nag-uusap. Tandaan niyo, we are commanded to love. At yung pagmamahal natin sa tao, sinabi sa atin ng Panginoon, maging yung mga taong hindi kaibig-ibig, pinamamahal sa atin ng Lord yun. Amen. Andiyan ba tayo? Hindi ibig sabihin na saktan tayo ng isang membro sa pamilya ay hihinto na tayo magmahal. Come on. We are designed to love and to receive love. Yes, mahirap, pero posible. Amen. Hindi ibig sabihin na nasabihan ka ng hindi maganda, ay hinto ka ng magmahal. Andiyan ba tayo? Wala nang pag-uusap.
Wala na, hindi ka na after sa restoration, hindi ka na after sa reconciliation. Bakit? Tumigil ka na. Nag-give up ka na. Sang area kaya ng buhay mo, kapatid, sinasabihan ka ng Panginoon na huwag kang huminto. Huwag kang huminto. Amen po ba doon? So God wants you to endure, not to quit. Alam niyo po, nakakalungkot po yung salitang sayang. Amen? Sayang naman. Sigurado ko wala ni isa sa atin dito na gusto natin masabi ng ibang tao na, alam mo si ano, sayang. Sayang, grabe. Nung una, grabe, napaka tindi niya maglingkod sa Panginoon, napakaalab niya na mag-serve kay Lord, kaya lang, wala na ngayon, sayang. Ang hirap noon yung sayang, kasi wala ka na, nagtumalikod ka na, umayaw ka na. Amin po ba doon? Para ka bang nagpagawa ng isang bahay, hinukay mo, nagtayo ka ng pundasyon, pinadiran mo, yung lalagyan na ng bubong, di mo na tinuloy. Hanggang ilang taon, tinalahib na. Siyempre, pag nakakita, sayang naman yan. Ang ganda ng simula. Di ba? Ang ganda ng samahan. Di ba? Sayang naman yun. Grabe, ang laki ng ginastos sa kasal. Di ba? Sayang. Di ba? Nagsumpahan sila, tapos ngayon kasumpa-sumpa na. Yung sayang kasi nag-quit. Amen. Hindi ka man lang nag-endure para i-work out. Talagang ang pinaka-option kagad mag-quit. Ganun ba yun? Ang hirap na salitang sayang. Di ba? Sayang naman yun. Napakasipag nun sa Panginoon. Kaya lang, wala na ngayon eh. Sayang. Because you quit. You give up. Ang sabi po ng lolo ko, si Thomas Edison, sabi niya rito, pakita nga, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Diba? Yang ginagawa mo ngayon, kung isusuko mo tong 2023, baka mamaya, 2024, yan na yun. Sinuko mo pa, yan na pala. Amen. Malapit ka na pala. Ilang buwan na lang, ilang tulog na lang, ilang hakbang na lang. No? 1 taon, 2 taon na lang, nandyan na pala. Meron ako nakita sa picture na 1 palo na lang, lalabas na yung diamante. Tumalikod pa, 1 na lang, lapit lang, nag-give up pa. Kapatid, kung hindi mo man nakuha yung breakthrough this year, huwag kang hihinto. Bakit? Kasi tapat ang Diyos na tumawag sa iyo. Hindi mo alam, baka sa susunod na taon, nandyan na yung hinihintay mo. Amen. Alam niyo po ba kung ilang beses nag-attempt si Thomas Edison? Ilang beses siya sumablay na mag-attempt? Dito po sa bulb, sa light bulb na to, bago siya naging successful. 1,000 attempts. No? It took 1,000 unsuccessful attempts before he created the first light bulb. 1,000. Siguro kung ikaw to, pangalawa pa lang, uminawiyawan mo na. Pagtingin mo, paggawa mo, wala yan. Hindi to yan. Imposible na, hindi mangyari yan. Napaka-imposible magkaroon ng liwanag, ng ilaw. Mobilya, iilaw, hindi. Imposible. Siya. 1,000. Bago niya na-create, no? Ma-invento yung light bulb na yun. Ikaw wala pa, wala ka pang 3, wala ka pang 4, wala ka pang 5, umaayaw ka na. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ayawin. No? Lalo't igit sa pananampalataya natin, huwag kang mag-quit. Yes. Hindi rason na may pinagdadaanan ka ngayon at may pagsubok ka ngayon ay maging dahilan yan para tumalikod at umayaw sa Panginoon. Sabi po sa book of Hebrews chapter 10 verse 34 or 32 beginning in verse 32. Sabi po rito, Hebrews chapter 10 verse 32. But recall the former days.
I don't know kung sino sumulat ng Book of Hebrews. Oh, wala na kasi nakalagay kung sino yung author. Sabi nila, si Paul daw ang sumulat. Sabi naman ng iba, sa commentary, mostly, ang sumulat daw ng Book of Hebrew ay yung mga sinaunang Kristiyano, yung mga martyrs. Sila po yung grabing persecution. Mas mataas yung nagsasabi na mga martyrs sa Lord, yung nagsulat ng Hebrew. Sabi niyan, but recall the former days in which, sabi niyan, after you were what? Enlightened. After you were illuminated. After you know the truth. Sabi, you endure a great struggle with sufferings. Come on, ang tindi na ito, oh. Sabi ko, but recall the former days, no, in which after you were illuminated, matapos mong maliwanagan, matapos mong malaman ang katotohanan, sabi, you endured a great struggle with sufferings. Kailangan mo, kapatid, yung yung magpatuloy pa rin sa kabila ng mayroong mga paghihirap. At not just suffering, sabi niya, or struggle. Great struggle. Great sufferings. Yung pinagdadaanan mo ngayon, walang-wala yan sa mga pinagdadaanan ng mga unang Kristiyano. Walang-wala yan. Wala kang pera, wala yan. Alam niyo kung ano yung pinagdadaanan nila? Alam niyo yung context ito ng great sufferings and great struggles? I-drop down lang po natin sa verse 32. Nakalagay po ang verse 32, 33. Sometimes, eto na. Ito yung pinagdaanan nila. Sometimes, you were exposed to public ridicule. Ano sabi? I-ridicule ka daw and were beaten. And sometimes, you help others who were suffering the same things. Tindi, no? Ilalagay ka sa public, pagtatawanan ka, ilalagay ka, ibibilad ka sa kahihiyan, no? Pahihirapan ka. At ano sabi sa verse 34? You suffered along with those in prison. Di mo pa nararanasan to. And joyfully, eto mabigat. How come? And joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Yung ginagawa kasi natin sa mga Kristiyano pag nahuli ka, talagang pahihirapan ka. No? Parang lalagay ka sa arena ng gladiator, ilalagay ka sa arena, ipapahiya ka nila, papakain ka nila sa leon, parurusahan ka na, ikukulong ka nila. Ganon katindi, kaya nga ginamitan ng great sufferings great struggle. Sobre yung persecution sa kanila. Yes. No? Maging yung mga ari-arian nila ninanakaw. Come on, nandiyan pa tayo. Pero sabi dito, you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew, okay, that you yourself had better and lasting possessions. Ang tanong, paano ka magiging masaya sa kabila ng kinuwanan ka na, may pinagdadaanan ka, paano ka magiging, ang sabi niyan, joyfully? Saan mo huhugutin yan? Sino dito yung ninakawang ka, masaya ka pa? Diba? Pero bakit dito sinabi na, tingnan niyo po you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property. Sige, kunin nyo na. Sige, kunin nyo na. Bakit nga? Ang saya-saya mo pa. Binigay yung sagot. Because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Kasi alam mo, ang totoong kayamanan ay hindi ang mga material na bagay dito sa lupa. Sabi niya, ang totoong kayamanan, alam mo, you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Come on, nandiyan pa tayo. Alam mo na meron kang yaman, kapatid, na kahit kailan hindi mananakaw.
At yung yaman na yung kapatid, wala din sa lupa. Are you with me? Why? Because you knew eh. Dapat alam mo, kapatid, na ano ka, you knew that you yourself had better and lasting possessions. Merong yaman, kapatid, na hindi po kukupas. Hindi mananakaw. Are you with me? Andiyan ba tayo? You knew. When you say you knew, knowing the truth, not just a theory, you knew in your heart, alam mo sa puso mo. Amen po ba doon? Yung better and lasting possession. Bigay ko po sa inyo isang magandang illustration po para po rito. What if may isang lalaki, sabihin niya sa'yo na, Ramir, may nagsabi sa'yo, sabihin na natin, sino pa yung pinakamayaman tao? Sabihin natin, Bill Gates, si Uncle Bill. Sabi sa'yo, Ramir, lumakad ka nga mula rito hanggang Malolos. After mong lumakad at makarating doon, bibigyan kita ng 10 milyon. 10 milyon. Ang tanong ko, lalakad ka o hindi? Ngayon pala, mukha naman pera yon. Lalakad ka. Tama? Kasi alam mo, yung nagsalita sa'yo, may kapasidad na bigyan ka ng 10 milyon. Basta ang kondisyon, lumakad ka hanggang Malolos, tapos bibigyan ka niya 10 milyon. Amen. Ngayon, along the way, habang lumalakad ka, yung mga tao, pinagtatawanan ka. Kinukutya ka. Hinihiya ka. Habang naglalakad ka, dinudusta ka nila. Habang naglalakad ka, may mga tao na nakikipag-away sa'yo. Ang tanong, yung mga taong nakikipag-away sa'yo, papatulan mo, hihinto ka? Hihinto ka? Hindi, sino dito, hihinto ka o magpapatuloy ka sa paglakad? Magpo-focus ka sa? Kahit pinagtatawanan ka? Kahit hinihiya ka nila? Bakit? Hindi sa 10 milyon. Because you knew. Amen. Na ano? You knew that you yourself had better and lasting possessions, kapatid. Kahit nahihirapan tayo dito sa lupa, kahit pinagtatawanan tayo, kapatid, kahit may mga tao pine-persecute tayo, hindi tayo hihinto, hindi tayo tatalikod. Magpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon because, ano po, we knew. Why? We knew that we ourselves had better and lasting possessions. May naghihintay kasi sa atin eh, na reward. Come on, nandiyan ba tayo? That's the reason kung bakit di po tayo mag-give up. Amin po ba doon? Better and lasting possession. Kapatid, if you don't know the truth about the promises of God, no. And who is giving the promise? You cannot endure. You will quit. You will quit. Tingin ko kayo rito. Yan ang dahilan kung bakit napaka-shallow ng maraming Kristiyano. Kaya kada tahol ng aso, pinapatulan. Konting persecution, konting suffering, wala pa yung great, umaayaw. Kasi hindi mo alam yung pangako ng Panginoon eh. At hindi mo alam hindi mo kilala kung sino yung nagbigay ng pangako. Kaya maraming totoo, kaya marami pong mga believers ngayon, ang shallow. Bakit? Basta tuloy lang, tuloy lang. Nasaktan na tisod, ayoko na! Bakit? Sama ng ugali na ito.
Wala ka kasing nilook forward eh. Come on, nandiyan ba tayo? Andiyan po ba tayo? Naiintindihan po ba? Nakakilala ka sa Panginoon, akala mo yung nakakilala ka sa Panginoon, yayaman ka, asenso ka, and dumating yung paghihirap. Sasabihin mo, bihira, maglilingkod ako sa iyo ah. Bakit ganito buhay? Yoko na. Hindi ka totoo, hindi ka totoo. Hindi mo kilala kung sino nagbigay ng promise eh. Andiyan ba tayo? Kaya tayo nagiging shallow, kapatid. Sa lakbayin mo sa Panginoon, kapag tinanong ka ng Panginoon ngayon, inupuan ka ng Panginoon, ano pinangahawakan mo para magpatuloy? Wala ka kasing maisagot. Tama mo ba doon? Kaya napakadaling sumuko. Kasi hindi mo naman alam kung para saan yung pag-i-endure mo eh. Hindi mo alam kung bakit ka nag-i-endure. Sila, pinapakain sa leon, pinapahirapan, kinukulong, because they knew. Sabi niya, no, that you yourself had better and lasting possession. Makukuha mo yung buhay ko rito, pero hindi ang kaluluwa ko. Makukuha mo yung yaman ko sa lupa, pero hindi mo mananakaw ang yaman ko sa langit. Pag hindi mo alam, kapatid, kung bakit ka nag-e-endure, napakadali sa iyo ang sumuko at umayaw. It's not about tsuri, yung new. Because kung tsuri lang yan, wala yan. Kasi alam mo, laman ng puso mo. Na Lord, temporary lang naman ang buhay ko rito eh. Di kunin na lahat ng makukuha nila. Eh no ngayon, kung mawalan ka, bakit? Mabilis lang naman ako dadaan sa mundong ito, Panginoon eh. Pero alam ko, na worth it ipaglaban at ituloy ang pananampalataya ko hanggang sa dulo ng aking hininga. Hallelujah. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Laging itatandaan, sabi niya, no? Verse 36, therefore, okay, sabi niya, no? Do not throw away. Sa mga taong may mga alam talaga, may pinangahawakan talaga, lumalaban talaga yan, nag-i-endure talaga yan. Kaya sabi, therefore, kaya nga, dahil alam ninyo, dahil kilala ninyo, inangako sa inyo, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance. So that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Notice the word endurance dyan. It is imperative, not optional. You need endurance. You have to endure. Bakit? Kasi kadalasan, many times yung promises ni Lord, kapatid, tingnan niyo po, yung promises ni Lord, lagi yan, nakatouch dyan, merong condition. Basahin mo Bible. Yes. May condition lagi nakatouch. I-observe mo ang Bible, pag-aralan mo ang Bible, sa promise ni Lord, laging merong nakatouch na condition. And what is the condition? You have to endure. Para ma-receive mo yung reward, yung promise ni Lord, you have to endure. Kasi kung tatalikod ka, hindi mo makikita yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kung aayaw ka, hindi mo makikita yung kasagutan ng panalangin mo. Andiyan pa ba tayo? Hello? Andiyan pa ba tayo? Yan po yun eh. Yung promise ni Lord, nakatouch yan. Ang sabi ng Lord, yung promise, pero makuha mo itong, mag-endure ka lang. Tuloy mo lang, anak. Huwag kang tatalikod, huwag kang bibigay ka, anak. Tuloy ka lang. Amen po ba doon? Pag sinabing endurance ka, you keep on doing the will of God. Don't quit. Tuloy mo lang yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Tuloy mo lang. Amen. Yung panahon na walang-wala ka, huwag kang hihinto. Yung panahon na ikaw lang nagpapatuloy sa pamilya mo, magtuloy ka lang, huwag kang tatalikod. Amen? Yung panahon na nahihirapan ka sa paglilingkod mo, huwag mong isusuko yung paglilingkod mo, yung pagmiministry mo. Magtuloy ka pa rin, kapatid, dahil yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya nga ang ganda din sabi dito, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Amen po ba doon? No? For you have need of endurance. No? Kasi, hindi ka mag-i-endure kapag hindi mo alam yung promise ni Lord eh. Amen?
Paano ka mag-endure kung hindi mo alam kung para saan yung endurance mo? Tingin niyo po itong verse 37 to 39. Babalang po natin, yung context po natin. For it just a little while. A little while. Dali lang yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan panghabang buhay. Just a little while. The coming one will come and not delay. Darating na ang Panginoon. Pag dumating ang Lord, lahat ng pinaghirapan mo, iiwan mo yan. Amen. And my righteous ones will live by faith. The righteous ones live by faith. But I will take no pleasure. Sabi ni Kada, I will take no pleasure in anyone who turns away. Hindi nalulugod ang Lord sa mga tumatalikod. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. Why? Because we are genuine Christians. We are faithful ones whose souls will be saved. Pag inintindi mo yan, ang totoo palang ligtas, ang totoo palang Kristiyano, nag-i-endure. Hindi yan sa lasa init, sa lasa lamig. Tuloy-tuloy yan, nahihirapan yan, nadadapa yan, nasasaktan yan, kasama yan sa buhay, hindi yan nawawala. Pero nag-i-endure yan. Are you with me? Nandiyan ba tayo? Kaya, tingin niyo po yan, and my righteous ones live by faith. Sabi niya, live by faith. This faith, church, is a living faith. Hindi siya patay na pananampalataya. And in order for you to know na yung faith mo ay genuine, tandaan mo, isa lang gagawin ng Diyos yan. I-test niya yan. Hindi mo naman kasi masasabi yung faith mo genuine kung hindi titest yan eh. Hindi mo masasabi yung faith mo buhay kung hindi susubukin yan. Amen po ba doon? No? Kaya may mga pangyayari, huwag ka mabibigla kung pinapahintulot ng Panginoon na maranasan mo. Bakit? Gustong subukin ang iyong pananampalataya. Hindi para malaman niya, kundi para malaman mo. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kasi kahit sabihin pa natin, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon, si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, no? Nagpupuri ka, nakataas ang kamay mo, hallelujah. Tapos bukas, makalawa, nagka-problema ka, and guess what? Umayaw ka na. Sabi mo, Yoko, bakit? Ang labo niya ni God. Labo niyan. Tama ba? Samantalang nung okay sa'yo eh, naka-hallelujah, praise the Lord ka eh. Tapos merong dumating na pangyayari sa buhay mo na mabigat eh. Sinabi mo, ang labo ni God. Andiyan mo ba tayo? Yung akala mo, akala ko kasi gaganda buhay ko yun. Kahirap-hirap ako mula naging Kristiyano. Maraming ganyan. Reklamo ng mga karamihan. Yung naging Kristiyano, lalo ako nawalan, lalo akong naghirap. Are you with me? Malabo yan, malabo yan si God, malabo yan si God. Akala ko, pag tinanggap ko siya, yayaman ako. Labo niya. Well, kung tinawag ka talagang yumaman, yayaman ka. Kung tinawag ka ni Lord para yumaman. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kaya po sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 12, my friends, don't be surprised at the painful things that you are now suffering. Huwag ka raw mabigla. Which are testing your faith. Don't think that something strange is happening to you. Kapatid, hindi ka naman talaga pinahirapan ng Panginoon. Gusto niya lang ipaalam sa'yo at gusto niya malaman mo kung yung faith mo ba talaga sa Kanya ay totoo at buhay. Amen? And Hebrews chapter 10 verse 38, nakalagay dito. Okay? Balik ulit tayo sa Hebrews chapter 10. Hebrews 10:38. And my righteous ones live by faith, but I will not take no pleasure in anyone who turns away. Sa iba nakalagay, yung turns away, nakalagay sa iba, shrink back. Okay? Tumalikod, nag-shrink back. No? Bakit nag-shrink back? Ang mga taong tumalikod na sa Panginoon, delikado. Hindi lahat nare-restore. Yes. Pero sabi ng
Bible sa Hebrews kanina, ang totoong Kristiyano nag-e-endure. Pero kapag ang isang tao tumalikod, alanganin at delikado ang kanyang pananampalataya. Basta paano mo nasabi? Because the Bible tells us. Kahit naglingkod ka pa ng mga una't 2 taon at tumalikod ka sa Panginoon, hindi nangangahulugan yung kapatid na ikaw ay totoong Kristiyano. Tignan mo yung katabi mo. Why? Because in the book of Luke, nagbigay si Jesus ng parable about 4 kinds of soil. The parable of the sower. The parable of the sower. Makikita mo doon, mayroong Kristiyano doon o tao doon na tila baga parang totoo naman. Ang saya-saya. Kaya lang nung sinubok, wala na. Tingnan niyo po ito. No? In Luke chapter 8, Jesus gave the parable of the sower and the seed. The seed is the word of God, sabi po doon. At dinescribe dito ni Jesus yung 4 kinds of hearts. 4 kinds of people. Okay? Yung 4 na uri ng puso, kapatid, huwag kang mabibigla. Nandito yan sa lugar na to. Nandito yan. Yes. No? Now, according kay Jesus, sabi sa Luke chapter 8, verse 11 to 12, tingnan niyo muna po ito. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts. Nasa loob to ng church. Maaaring katabi mo. Nakikinig. Come on. So that they may not believe and be saved. Nasa loob ng church, nakaupo, pero tingnan mo yung katabi mo, tulog! Di ba? Tingnan mo. No? Sabi ng kaaway, matulog ka na. Bakit? Napagod ka, kaka-worship kanina, matulog ka na. Saka gutong ka na, umayang mo na yung si pastor na yan. Huwag mong pansinin yung salita ng Diyos na basta napagod ka ngayon. Antok na antok ka, dahil mong ginawa kagabi. Kaya nakaupo ka, nakikinig ka, yung diwa mo, lutang. Ano ang problem? Sa unang soy na nasa loob ng simbahan, pumasok ka rito, umaten ka, ang masaklap, lumabas ka, walang nagbago sa'yo. Meron ka bang kilala nun? Church ng church, di nagbabago buhay. Tulog eh. Tinuka ng ibon. Yung seed. Nakuupo, pero lutang. Kung ano pinag-iisip. Hindi nakikinig. Meron daw dyan sa loob, church. Amen! Pagmasdan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Oh, sabi mo sa kanya, eto ka yung pangalawa. Because the devil is active. After siya sa word eh. Ang word kasi napaka-powerful eh. May potential yan, may life yan, may fruitfulness yan. Kaya after siya dyan eh. Amen? No? Hindi naman mga yamang material yung pinanghawakan ng mga unang Kristiyano eh. Kundi ang pangako ng Lord, yung word ni Lord ang pinanghawakan nila eh. Hanggat makamatayan. Ibig sabihin, pagka meron ka talagang word, kapag natanim talaga sa puso mo, lalaban mo yan. Are you with me? Now, the second one, in verse 13, ito naman yung pangalawang tao na nasa loob ng church. Yung isa nasa church, ha? Oh. Pangalawa, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy. Woo! Grabe, bless na bless ako, pastor. Ganda ng message, don't quit. When they hear it, no? Galak na galak. Yun nga lang, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Excited sa gawain ng Panginoon, sa pag-worship, sa life group, excited. Pero sooner or later, wala na.
Ito yung mga Kristiyana, now you see me, and now you don't. Because when the testing comes, sabi niya, no, they fall away. Bakit? Wala, hindi nag-ugat yung salita ng Diyos. Kaya madaling tumalikod. Wala namang natanim eh. Nandiyan ba tayo? Walang nag-ugat. No? Excited lang, pero ang nangyayari, hindi natatanim sa kanya. Paano naman sasabi, Pastor, yung tao na hindi natatanim yung salita ng Diyos sa kanyang puso? Simple lang, compromiser. Yes. Yung nagpe-praise the Lord ka, tapos pag-uwi mo sa bahay, nakita mo yung bill, pinutulang ka ng kuryente. Sabi mo, okay lang yan, mag-jumper tayo. Kristiyan, ano ka, magda-jumper ka? Kaka-praise the Lord mo lang eh. Di ba? O meron naman, di ba yung makikita mo yung, alam mo nang ang bawal magnakaw, tapos lahat ng ballpen sa opisina, kinuha mo pa. Ang matindi doon, pati yung printer, inuwi mo pa sa bahay. Hinahanap lang kasamaan mo, saan yung printer dito? Sabihin mo, baka na-misplace lang. Printer na misplace? Hindi nag-uugat. Sana mag-ugat naman, di ba? Parang yung pag nakita ka ng tao, uy, alam mo, Christian, nakakabilib ng Christian niya. Kasi bakit? Yung word of God, buhay na buhay sa kanya. Amen. Nag-uugat sa kanya. Amen? So may mga tao daw, ang saya-saya nakikinig, tuwan-tuwa sila, tumatawa. Uuwi, grabe, na-inspire ako, na-encourage ako. Kaya lang nung sinubok na, wala na. They fall away. Parang Christian. But they fall away. Kaya sabi ni Lord, hindi ako natutuwa sa mga taong tumatalikod. At nagbigay ng parable si Jesus. Pangatlo, eto. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yung pangalawa. Sabi mo sa ikaw yung pangatlo. Verse 14. The seed that fell among thorns stands for those who hear. Na naman, nasa loob na naman ng church. But as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Church ba? Ito. Dito mo tayo malakikita rito eh. Ibig sabihin ng taong nachuchok. Listen to me, tingin kayo rito. Yan yung tao na hindi niya alam kung ano ang prioridad niya sa buhay. Hindi niya alam. Sa Christianity, pag naging Christian ka, kailangan meron kang desisyon. Pipili ka. Hindi po pwedeng, you cannot serve two masters. It's either you will hate the one and you will love the other. And no one can serve two masters. You cannot. It is impossible. It is impossible. Ito yung Kristiyano na ang saya-saya, magka-work, wala na. Saya-saya, nagka-business, wala na. Bakit? Tinapon na lahat. Hindi niya alam priority niya eh. Andiyan ba tayo? Natututo ba kayo? No? Dapat, kapatid, sa buhay, alam mo, prioridad mo. I-bless ka man ni Lord, sa hirap at ginhawa, si Lord pa rin ang palaging una. Totoo. Subukin ka man, pagpalain ka man, si Lord pa rin. Amen. Madapa ka man, iangat ka man ng Lord, si Lord pa rin dapat. Alam mo, dapat yun. Pag meron ng tatapat kay Lord, wala mo na yan. Bakit? Si God ang priority ko. Are you with me? Nachochok eh. Nachochok. Ano saan sa nachochok? Sa dami ng alalahanin, kakadiskarte, hapong-hapon na, makasurvive lang sa buhay. Nakakalimutan niya na si Lord. Isinatabi na. Amen po ba doon? Meron daw niya sa loob ng church. Nakikinig din yan. Ito yung pang-apat. Sabi mo sa katabi mo, eto ka na. Okay. Eto talaga. Ito ang totoong tunay na Kristiyano. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart.
Ang totoong Kristiyano, sincere at serious. Hindi mo mamapipigil. Sincere siya na mas makilala pa ang Panginoon. Seryoso siya sa pakikipagrelasyon niya sa Panginoon. Noble and good heart. Noble. Kaya, pag-aralan niyo yung buhay ni Pablo, sabi ni Pablo, walang kwenta lahat sa akin yan. Bakit? Makamit ko lang pinakamahalaga, yung makilala pa si Jesucristo. Lahat sa kanya, wala nang lasa. Bakit? Noble and good heart. Yung na-encounter ni Zacchaeus si Jesus Christ, nagbago ang lahat sa kanya, nawala yung panlasa niya sa kayamanan, gumawa siya ng magagandang bagay. Bakit? Totoo. Hindi mo talaga mapipiki. Hindi mo tapos dito, tingnan mo ha. Ito pa. Tingnan niyo po ito. But, sabi na, stand for those with a noble and good heart who hear the word and, retain it. Retain it, and by persevering, come on, by endurance, by persevering, produce a crop. Yan po yun, You are sincere to follow the Lord, to know the Lord more and more. Amen po ba doon? And sabi niya, and by persevering, produce a crop. Ibig sabihin, ang totoong Kristiyano, tingin kayo rito, may bunga. May bunga. Pag tiningnan ng tao yung buhay mo, nakikita nila yung bunga. Si Lord mismo nagsabi, you will know them by their fruit. Ang linaw ng sinabi ng Lord, na kaya mong kilatisin ang totoo. You will know them by their fruit. Amen. At ang totoong Kristiyano may bunga. At nag-e-endure. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? You will know them by their fruit. Kahit sabihin pa natin, kapatid, na umatin tayo sa gawain ng Panginoon, listen to me. Kahit lahat ng gawain ng Diyos nandun ka, kung walang nagbabago sa buhay mo, wala din yung kwenta. Hindi natin may impress si Lord sa paatin-atin natin. Sabi doon, noble and good heart. So, the book of Hebrews tells us, again, endurance is the sign of a true believer. Kasi bakit? Biruin mo yung mga Kristiyano noon, namatay sila sa pag-follow kay Lord. Si Paul, namatay si Paul sa paglilingkod sa Panginoon. Marami silang tinalikuran, marami silang sinuko. Pero dahil yung heart kasi nila, na-retain doon yung promise ni Lord eh. At yung taong nandun, yung merong good soil, merong good heart, sabi niya, and by persevering, produce a crop. Nagbubunga yan. Nakikita nila. Sasabihin nila, bakit itong kapitbahay ko ito? Walang-wala na nga eh. Nagagawa pa rin umatin sa gawain ng Panginoon. Bakit itong taong ito may sakit na nga, nag-worship pa rin kay Lord? Alam niyo po yun? Mas naluluwalhati ang Diyos sa panahon na tayo po ay sinusubok. Are you with me? Andiyan ba tayo? No? It's about, you have to endure. Kung sa tingin mo ang pagiging Kristiyano, yung pagiging hay na hayang buhay, hindi sa lahat. May tinawag ang Diyos talaga para maging milyonaryo, para maging bilyonaryo. Pero kung hindi ka tinawag doon, hindi lang pinakakayamanan. Ang pinakakayamanan, kapatid, si Jesucristo at ang kanyang salita na itinago mo sa puso mo. Kasi lahat iiwan mo. Pero ang totoong Kristiyano,
handang mamatay at mamamatay yan sa pagsunod sa Panginoon. Despite of, regardless. What do I mean? I'm not saying na wala kang struggle, hindi ka babagsak, dadapa ka, no? Kapatid, masusugatan ka. Yes, mapapagod ka. May mga times na naiisip mo na mag-quit, pero alam mo, si Lord ang mag-iingat sa'yo para magpatuloy ka. Bakit ka tatalikod? Bakit ka hihinto if you know that God is faithful? Alam mo naman si Lord tapat eh. Bakit ka tumatalikod? Bakit mo hihinto yan? Kasi wala eh. Wala sa puso. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Dito ba magtatapos? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. The temptations in your life are no different from what other experience. No? Minsan mapakiramdam mo parang ikaw lang yung dumaranas ng ganong problema. Minsan pakiramdam mo, nag-iisa ka lang doon sa pinagdadaanan mo. Oh, ito sabi sa'yo ng Bible, hindi lang ikaw. Kung mabigat ang problema mo ngayon, tingnan mo yung katabi mo, mas mabigat pa. Yan ang sabi, oh. The temptations in your life are no different from what others experience. Yung nararanasan mo ngayon, kapatid, nararanasan din yan ng iba. Kaya nga lagi ko sinasabi, wala naman po dito sa lugar na to na walang sugat. Lahat tayo may sugat. Lahat tayo may pinagdadaanan. Iba-iba man yung pinagdadaanan, pero lahat tayo may problema. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Pero sabi dito, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo, God is faithful. God is faithful. Because God is faithful, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Kapatid, ito, ba't ka ayaw? Tapat ang Diyos. When you are tempted, andyan yung grace ni Lord. He will show you a way out so that you can endure. Notice the word endure. Hindi pala hahayaan ng Diyos, kapatid, na tumalikod ka. Dahil sa grace ng Lord, may power si Lord na na ibibigay sa iyo yung grace ng Panginoon para daw ikaw ay makapag-endure. Because you knew, nalaman mo, at alam mo, that God is faithful. Bakit ako mag-give up? Tapat si Lord. Tapat si Lord eh. Amen? Ano ba tayo? God is faithful. Maano sinasabi sa'yo ng kaaway, hindi mo kaya yan. Sumuko ka na. Wala nang pag-asa dyan. Pero sabi dito, God will not allow temptation to be more than you can stand. Lord, hindi ko na kaya to. Itong pinagdadaanan ko sa pamilya, ang laki niya eh. Higante, Lord, Goliath. Sabi ni God, kaya mo yung Goliath na yan. Kaya mo yung higante na yan. Bakit? Because the Lord is with you and God is faithful. Kapag nandun ka na, tingin niyo po, ilagay kasi natin sa puso natin, sabi, pag nandun ka na, ano po sabi niyan? God will show you a way out so that you can endure. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung pakiramdam mo, nag-iisa ka lang, hindi yun totoo. Kasi nungalingan na ilalagay ng kaaway sa isipan mo yan. Amen. At hindi lang God is faithful, God is purposeful. He's a God of purpose. Amen? Ano ibig sabihin nito? Minsan, kapatid, iaalaw tala ng Lord na may maranasan kayo. Maaaring iba sa atin ngayon dumaranas sa problemang pinansyal. Iba sa atin dito dumaranas ng problema sa kalusugan.
Ang iba, dumaranas ng problema sa pamilya. Iba, dumaranas ng problema sa paglilingkod. Lahat tayo, mayroong pinagdadaanan. At kung bakit pinapayagan ng Lord na ma-experience natin, hindi para pahirapan. You know why? Kasi diyan, sa walang-wala ka, tapos nagpatuloy ka, pag kwinento mo yang sa iba, kung paano ang grasya ng Diyos, kung paano ang katapatan ng Panginoon, kung paano ang kamay ng Diyos, kalakasan mula sa Kanya, ang ipinaranas sa iyo kung bakit ka nagpatuloy hanggang ngayon. Kapatid, napakagandang kwento niyan sa iba. God is purposeful. Hindi siya nagtitrip. Sabi, anak, yung pinagdadaanan mo ngayon sa kalusugan, sasamahan kita. Bakit? Kasi kapag nilabas kita dyan, may maikukwento ka sa iba. Because God is faithful. God is purposeful. At sa kwento mo, sabi ng Lord, nak, alam mo ba sa kwento mo? Maraming tao pinagdadaanan yan. Pero dahil nagtagumpay ka, sa kwento mo, tatapang uli sila. Sa kwento mo, mabubuhayan uli sila ng pag-asa. Sa kwento mo, magtitiwala uli sila sa Diyos. Kapatid, hindi yan baliwala lang. Gagawa ang Diyos ng magandang kwento dyan sa pinagdadaanan mo. Gagawa ang Diyos. Don't give up, don't quit. Huwag kang hihinto. Huwag kang tatalikod. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Panginoon. Andiyan ba tayo? And God is so kind. He's loving. Walang mabuting tatay na gusto niya mag-suffer ang kanyang anak. Pero alam ng tatay, ng ating Ama sa Langit, kung paano niya tayo huhubugin. No? Lahat na na-experience mo, minsan iniisip mo, Lord, bakit mo inaalaw sa akin to? Kung meron mang bagay, sabi sa Bible kasi, walang anumang bagay na pwede mangyari sa'yo na hindi sa kapahintulutan ng Diyos. Naniniwala ka ba doon sa Word of God? Kung may pinagdadaanan ka ngayon, ibig sabihin, pinahintulot yan ng Lord. Amin po ba doon? Pero tandaan mo, kahit pinahintulot yan ng Panginoon, lahat na na-experience mo, God is not mad at you. Hindi galit ang Diyos sa'yo. Pinararanasan mo, inaalaw niya yan out of love. Na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Lord, bakit hindi sa iba? Na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Andito ako. Sasamahan kita. Tapat ako. Nakuha niyo po ito? I will end dito sa story ito. Sino po sa inyo nakakilala kay Maricel Apatan? The chef with no hands. Tinamatays po ang kanyang buhay sa magpakailanman. 3 years ago. Ginanap po ito ni Barbie Portesa at ni Maxine Magalona. Pwede niyang panoorin po yan. Si Maricel Apatan, tinignan ko yung kanyang story. No? Nung bata siya, nagkakaroon na ng gulo sa kapitbahay nila doon sa agawang lupa. Ayaw pumayag ng kapitbahay na mapunta sa kanilang lupa, so nagdemandahan, so naging bitter, yung bitterness naging hatred. Hanggang isang araw, yung tsuhin niya, habang kumukuha ng tubig, nagsasalok, sumunod ito si Maricel. Doon sa pagsunod niya sa bukid, tamang-tama yung tsuhin niya, na-encounter yung mga kapitbahay, malalaki, na may dalang weapon, may barel, may itak. Hanggang ginawa, sinaksak yung tsuhin niya dito. Hanggang sa nabawian ng buhay. No. Sabi ng tsuhin niya, tumakbo ka na Maricel. Tumakbo siya, naabutan siya. At dahil sa, nakita niya yung pangyayari, na-witness niya, siyempre, kung ikaw yon, papatayin mo talaga yung tao. So talagang, ang intention niya, patayin na rin si Maricel. Yung iitakin siya, sinalag niya.
Bata pa po siya noon. Okay. Nung sinalag niya, talagang yung buto niya rito, bakli yan. Hindi naman naputol totally. Hanggang sa nawalan siya ng malay, duguan siya, nagpatay-patayan na lang siya, hanggang wala na yung mga kapitbahay nila na pumatay sa tiyuhin niya. Nakauwi siya, nakita siya ng kanya nanay, duguan. So dahil sa sobrang nangangatog, dinala siya doktor, to cut a long story short, hindi na na-recover yung kanyang kamay. Sobrang laki ng halaga at di na ma-recover. Now, sabi doon, sa story niya, binasa ko nakalagay doon, instead of blaming God, sa halip daw na i-blame niya si God, because of what happened to her, that's sa nangyari sa kanya, she used it as an inspiration to become better. And even without her hands, sabi dito, she was able to finish a degree. Nagsikap pa rin siya. Hindi siya tumigil na mangarap. Hindi niya sinuko yung kanyang pangarap. No? Nag-aral pa rin siya. Alam niyo po yung passionate siyang ginagawa? Yung magluto. So natapos niya, nakalagay dito, she was able to finish a degree in HRM, Hotel and Restaurant Management. But Maricel was determined to achieve more, and she finished another course as a chef. Hindi lang siya graduate. Ibig sabihin, nagtuloy pa siya sa pagiging chef. She is indeed one of the role models that people should look at. Her determination to be the best at what she does despite of her imperfection is truly admiring. Hindi naging dahilan yung kawalan niya ng kamay para tumigil sa pangarap. Para tumigil sa buhay. Diba? Ano ibig sabihin nito, kapatid? Marami sa atin may kamay, may paa, pero maayaw na Ito walang kamay, pero meron pa siyang na-achieve. Narating niya pa yung pangarap niya. Sa kabila ng kanyang talagang tragic experience, worst experience, traumatic experience, hindi siya huminto. Hindi siya nag-self-pity na, ano magagawa ko? Wala akong kamay Hindi. Hindi yung dahilan. Kapatid, God wants you to win. Don't quit. God is not done with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Meron niyang isang lalaki, magpapakamatay siya. Tatalon siya sa mataas na building. Nakita niya na merong isang lalaki sa baba na walang kamay, talon ng talon. Talon ng talon, gano'n. Yung kapak na nakita niya yung lalaki na talon ng talon. Ang saya. Tapos pagbaba niya, namulatan siya. Sa halip magpakamatay, hindi na tuloy. Kasi na-encourage sa lalaki. Sabi, bakit? Kahit wala kang kamay, talon ka pa rin ng talon. Masaya ka pa rin. Sabi ng lalaki, hindi po, makatilang ulo ko. Hindi, totoo po yan. May dahilan ng lahat para sa Panginoon. Don't quit. Don't quit. Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Let us not become weary in doing good. Tuloy lang. Yung paglilingkod mo, pagmamahal mo sa pamilya mo, pag-aaral mo. Let us not become weary in doing good. At the proper time, we will reap a harvest if we don't give up. Therefore, as we have opportunity, let us not do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sabi dito, huwag ka raw hihinto. Kahit sa tingin mo yung ginagawa mo, wala ka nakikitang resulta. Huwag kang hihinto. Kasi bakit? Bubuelta rin ng Lord sa buhay mo. I-re-reward ka rin ng Lord. Hindi sinabi dito na
ikaw ay i-bless ng Lord because you cannot earn God's blessing. It is a free gift, but God is a rewarder. God is a rewarder. Pag sinabing God is a rewarder, no? Ibig sabihin, dahil sa faithfulness mo, dahil sa endurance mo, i-bless ka ng Panginoon. I-reward ka ng Panginoon, I mean. Are you with me? No? Sana po dumating tayo sa punto, kapatid, na kahit napapagod tayo, at dun sa pagod natin, tila baga wala tayong makitang ibang tao na tutulong sa atin. No? Sana dumating tayo sa punto na matutunan din natin encourage yung sarili natin. Di ba? Yung good job self. Hindi naging madali sa iyo ang 2023. Marami kang pinagdaanan. Pero nandiyan ka pa rin. Nag-endure ka pa rin. Pero darating din yung time na sana sa punto na hindi ka lang nag-good job self. Yung bang ikaw yung tao na, uy, tama na. 2 linggo ka na iyak ng iyak ah. Tama na yan, bangon na. Sana ganun din tayo, no? No? Uy, tama na yan, punasan mo na luha mo. Diretso na. Kung nakuha mong madapa, sana may lakas ka ng loob at tapang na tumayo at magpatuloy ulit. Kung nakuha mong umiyak, sana dumating ka sa punto na, tama na. Hindi lang good job self, tama na. Tutuloy pa rin ako kahit napapagod, kahit nasasaktan, kahit nasusugatan. Kasi sa buhay natin, talagang may mga pangyayari na susubok sa atin damdamin at mga desisyon eh. Minsan makita mo parang wala tayong kasama at gusto nating sumuko. Pero always remember, God is faithful. God is with you. God is purposeful. God is kind. God is so good. God is so good. Kasama mo ang Panginoon. Amen? Siya yung gagawa ng daan para makaalis ka dyan ng mas malakas at mas pinagpala. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Let's bow down our heads and let's pray. Kapatid, habang nakikinig ka kanina, sa tingin mo saan ka chinichir ni Lord na, Nak, don't quit. Don't quit praying, loving, serving. Don't quit. Huwag ka sumuko. Tapat ang Diyos. Kahit pakiramdam mo na sa pinagdadaanan mo, ang laki-laki niya, higante siya. Sabi ni Lord, Goliath lang yan. Kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Andito ako. Maaaring iba sa inyo, nakakaramdam ka ng pagod. Bigat. Dahil hindi naging madali sa iyo ang taong ito. Binigyan ka ng taong ito ng 100 dahilan para sumuko. Pero ngayong umaga, binigyan ka ng Diyos ng 1,000 dahilan para lumaban at magpatuloy. The reason why people give up, why people quit, ang dahilan, hindi natin nailalagay yung salita ng Diyos sa puso natin. Hindi natin naiingatan yung pangako ng Diyos sa puso natin. Sana dumating sa punto na sa sunod-sunod na problema at pagsubok, sabay-sabay na hamon sa buhay. Yung bang sa pagtapos ng taong ito, sasabihin mo kay Lord, ang dami ko pong pinagdaanan. Sobrang hirap po. Pero alam mo, hindi ko binitawan ang pangako mo. Inilabang ko yung salita mo. Yung sinabi mo sa akin, tinayuan ko to, Lord. Because I know you are faithful. You are faithful. You are so good. Nilabang ko yung pangako. Yung bang hawak-hawak mo, habang nag-journey ka, yung salita ng Diyos, na kahit mawala na sa iyong lahat, pero doon, handa mong ibigay yung buhay mo. Dahil alam mo na ang buhay mo hindi lang din sa lupa, maging sa buhay na darating. Kaya sabi nun, because you knew. Ang tanong sa'yo ng Lord, anong alam mo, anak?
Ano alam mo? Ano alam mo tungkol sa paghahari ng Diyos? Ano alam mo kung sino ang Diyos? Ano alam mo sa pangako ng Diyos? Ano alam mo sa Diyos na nagbigay ng pangako? Kasi kung hindi mo alam, you become shallow Christian. Seasonal Christian. Madaling mag-quit. Mahirap mag-endure. Pero ang endurance, si Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas because of His grace. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan sa Kanyang mga anak para magtagumpay ka sa mga hamon sa buhay. Lord, salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. Ikaw ang lubos na nakakakita, nakakaalam ng puso ng bawat isa. At maaaring sa mga oras pong ito, Panginoon, may mga tao na narito ngayon na para bagang gusto nang umayaw. Sobrang pagkapagod, sobrang nahihirapan, duguan, at gusto nang sumuko. Lord, yakapin mo itong taong ito. Minsan pa, ipadaloy mo ang iyong makapangyarihan na presensya mula ulo hanggang talampakan sa iyong anak, Lord God, na napapagod ngayon at gusto nang sumuko. Lord, salamat po. Napakabuti po ninyo. Ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa aming buhay. Marami man kaming pagdaanan, pero Panginoon, sa lahat ng aming laban, alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Tapat ka. Yun ang alam namin. Kilala ka namin bilang tapat na Diyos, bilang mabuting Diyos. You are all-powerful, all-knowing, all-present, loving God. You are kind. Lord, salamat po. Salamat po. Pinatatag mo ang aming pananampalataya sa umaga pong ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat-lahat ng aming pinagdadaanan. Maging mga problema sa buhay, isinusuko po namin sa ito, Panginoon, sa umaga pong ito. At Lord, magtutuloy kami sa kabila ng lahat. At kahit na at kahit pa, dahil tapat ka sa amin. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.